Kapag ang mga bagay ay naging sapat na mura para manalo, walang nananalo. Sa loob ng mga dekada, ang pag-angat ng Tsina ay tila hindi mapigilan. Ang pabrika ng mundo ay tinayo sa pundasyon ng pagganap na napakahigpit na halos isang anyo ng sining. Mga lungsod na hindi natutulog. Mga linya ng pagpupulong na kumikinang ng maliwanag buong gabi. Mga presyo ay patuloy na bumababa taon-taon hanggang sa sumuko ang mga karibal sa kanluran. Ito ang mahika at pagpaplano. Isang sibilisasyon na nagpabago sa paggawa ng tao tungo sa isang napakalaking puwersang pang-ekonomiya. Ngunit ang bawat himala ay nagtatago ng isang presyo. At ang pinakamalaking lakas ng Tsina ang kakayahang gawing mas mura, mas mabilis, at mas malaki ang mga bagay. Ang mismong bagay na humihila dito pababa. Maligayang pagdating sa The Financial Historian kung saan nagtatagpo ang pera, kapangyarihan, at kasaysayan. At walang kasing simple ng tila. Ang kwento ng Tsina ay ang kwento ng modernong kapitalismo na umaabot hanggang sa punto ng pagbagsak nito. Isang sistema na nagbibigay ng gantimpala sa paglago anuman ang gastos, kahit na ang mga gastos na iyon ay sumisira sa hinaharap na inaasahan nito. Ano ang mangyayari kapag ang pinakamalaking ekonomiya ng mundo ay nag-optimize sa sarili nito hanggang sa punto ng pagkaubos? Kapag ang kahusayan ay naging pagkawasak sa sarili? Para masagot, kailangan nating bumalik sa simula ng himala sa ekonomiya ng China. Noong 1978, humarap si Deng Xiaoping sa Partido Komunista at sinira ang isa sa pinakamalalim na bawal ng sosyalismo. Ipinahayag niya na ang kayamanan ay hindi nakakahiya. Ito ay ang pagkamakabayan. At mula roon, pinakawalan niya ang isa sa pinakamabilis na pagbabagong pang-ekonomiya sa kasaysayan ng tao. Sa isang iglap, naging mga negosyante ang mga magsasaka. Ang mga kanayunan ay naging mga pabrika. Ang mga dayuhang mamuhunan, una mula sa Japan, pagkatapos ay sa Estados Unidos, pagkatapos ay sa Europa, ay nakakita ng isang minahan ng ginto, murang paggawa, isang hindi maubos na lakas paggawa, at isang gobyerno na lubos na handang gawin ang lahat upang makaakit ng kapital. Nagbukas ang Tsina ng isang serye ng mga espesyal na sonang pang-ekonomiya, mga lungsod na pang-eksperimento kung saan ang mga patakaran ay ganap na naiiba. Walang sentralisadong pagpaplano, walang mga kawalan ng kahusayan sa burokrasya, walang mga pagsusuri sa ideolohiya na kadalisayan. Iisa lamang ang layunin, makaakit ng kapital at mapalakas ang mga export. At ang modelong iyon ay naging matagumpay na nawala sa kontrol. Ang Shenzhen, isang maliit na bayan ng pangingista na may 30,000 katao, ay sumabog at naging isang megacity ng milyon-milyon. Sa loob ng 2 dekada, ang pormulang ito ay kumalat sa buong bansa. Bawat probinsya ay nagnanais na maging susunod na sentro ng paglago. Bawat lungsod ay nagnanais na maging isang pangalawang Shenzhen. Ang mga lokal na pamahalaan ay nanghiram ng pera upang magtayo ng mga highway, planta ng kuryente at mga parke ng industriya. Lahat ay naglalayong makaakit ng mas maraming pabrika at negosyo. Noong mga unang taon ng 2000s, ang China ay hindi lamang lumalago. Kinuha nila ang pangangailangan ng mundo, bakal, karbon, tanso, langis. Bawat kumpanyang kanluranin na nagnanais na mabuhay ay naglipat ng produksyon sa China. Kung ang isang bagay ay maaring gawin, kalaunan ay gagawin ito sa China. Ngunit nakatago sa ilalim ng hindi mapigilang pagtaas na iyon ang isang mapanganib na dinamiko. Ang tagumpay ay nangangahulugan ng pagiging mas mura kaysa sa lahat. Nakikipagkumpitensya ang mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapababa ng mga presyo ng lupa, buwis at sahod. Nakikipagkumpitensya ang mga negosyo sa pamamagitan ng pagbabawas ng kita, kalidad at mga margin ng kita. Hinahabol na lahat ang paglago. Walang humahabol sa pagpapanatili. Isa itong karera patungo sa ibaba na nagbabalat kayo bilang kaunlaran. Sa loob ng isang panahon, hindi iyon mahalaga. Napakalakas ng makinarya. Milyon-milyong manggagawa mula sa mga rural na lugar ang dumagsa sa mga lungsod bawat taon. Tumatanggap ng 12 oras na araw ng trabaho para sa isang bahagi lamang ng sahod sa kanluran. Hindi kailanman nagsasara ang mga pabrika. Hindi kailanman natutulog ang mga daungan. Nagkaroon ng himala ang mga mamimili sa kanluran. $5 na kamiseta, $300 na iPhone, murang kasaganaan ng walang inflasyon. At yumaman ang China. Ngunit sa pagitan ng ika-10 shopping mall at ng ika-100 steel mill, nagsimulang mag-overload ang sistema. Ang himala ay naging isang adiksyon. Kinailangan ng mga lokal na pamahalaan ang paglago upang mabayaran ang utang, kaya nagtayo sila ng mas maraming pabrika upang humiram pa. Pagsapit ng 2015, ang kapasidad ng produksyon ng bakal ng China lamang
ay mas malaki kaysa sa pinagsamang bahagi ng mundo. Kahit ang mga higanteng industrial na complex ay gumagawa ng mga produkto na mas mabilis kaysa sa kayang makuha ng pandaigdigang demand. Nagsimulang bumagsak ang mga presyo, hindi dahil sa inobasyon, kundi dahil sa desperasyon. Hindi binawasan ng mga pabrika ang produksyon nang mawala ang mga kita. Bumilis ang mga ito, umaasang mababawi ng output ang mga pagkalugi. Ngunit hindi, at pagkatapos ay lumitaw ang isang bagong parirala, hiniram mula sa lipunan ng taong itinilapat sa ekonomiya. Involution. Ang involution ay hindi lamang tungkol sa mga taong gumagawa ng higit pa para makakuha ng mas kaunti. Ito ay tungkol sa mga kumpanyang gumagawa ng higit pa para makakuha ng mas kaunti. Ang kompetisyon ay hindi na tungkol sa inobasyon, kundi tungkol sa kaligtasan. Kung dati ay inilarawan ng involution ang mga estudyante at manggagawang Tsino na pagod sa lumiliit na gantimpala, ngayon ay nagiging industrial at sistematiko na ito. Ang isang sektor ay nakakulong sa isang zero-sum market share war, kung saan ang tanging natitirang sandata ay ang presyo, ang mga solar panel, electric vehicle, baterya, mga simbolo ng bagong ekonomiya, ay naging larangan. Dose-dose ng mga kumpanya, karamihan ay sinusuportahan ng Estado, ang bumubuhos sa merkado ng magkakaparehong produkto. Ang bawat panig ay nagbababa ng mga presyo upang mapababa ang kompetisyon. Nawawala ang mga margin ng kita, ngunit walang sinuman ang nangangahas na huminto. Sa isang sistema kung saan ang output ay tinuturing na sukatan ng pagiging lehitimo, ang pagbabawas ng output ay nangangahulugan ng pagkawala ng prestihiyo. Kaya nagpapatuloy ang mabisyo na siklo. Ibinababa ng mga negosyo ang mga presyo upang mapanatili ang bahagi sa merkado. Sumusunod din ang mga kakumpetensya. Bumagsak ang mga kita, natigil ang mga sahod, nagalak ang mga mamimili, hanggang sa napagtanto nila na ang murang kasaganaan ay kapalit ng kanilang sariling kasaganaan. Pumasok ang Tsina sa isang panahon ng paglusot sa industriya, isang siklo ng pagsira sa sarili kung saan nilalamon ng kahusayan ng kita at nilalamon ng produksyon ang layunin. Hindi na ito isang karera para sa inobasyon. Ito ay isang karera patungo sa ilalim. At tulad ng anumang karera patungo sa ilalim, walang nananalo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga solar panel ng Tsina ay binibenta ng mas mababa sa halaga. Bakit nakatambak ang mga electric car sa mga bakuran na naghihintay para sa mga mamimili? Bakit nakikipagkumpetensya ang mga korporasyong pang-teknolohiya para sa parehong lumiliit na demand sa loob ng bansa, kahit na bumababa ang halaga ng kanilang merkado? At bakit, sa kabila ng mga record na pag-export, ang mga kita ng industriya sa 2024 ay bumaba pa rin ng mahigit 20%? Dahil kapag ang lahat ay nakikipagkumpetensya para maging pinakamura, ang tanging bagay na maaring mas lalong bumagsak ay ang presyo. Hindi iyon pinabilis na kapitalismo. Yan ay kapitalismo na kumukonsumo sa sarili nito. Kung nais mo, maaari kong ipagpatuloy ang pagsasalin ng susunod na seksyon o magsulat ng komentaryo sa video sa estilo ng isang tunay na financial historian. At narito ang kabalintunaan. Nakita na ito ng Tsina noon. Noong dekada 2000, nang ang labis na produksyon sa industriya ng karbon at bakal ay nagtulak sa mga presyo sa pinakamababang antas, napilitan ng Beijing na makialam at lubang bawasan ang kapasidad, pagsasara ng mga minahan, pagsasama ng mga pabrika, at pagtatanggal ng daan-daang libong manggagawa. Ito ay isang emergency sa ekonomiya. Tinanggap ng bansa ang panandaliang paghihirap upang maiwasan ang ganap na pagbagsak. Pagkalipas ng 2 dekada, nangyayari na naman ito. Sa pagkakataong ito lamang, ang pasyente ay hindi na isang-isang industriya. Ito ang buong modelo ng paglago. Ang mga pabrika ay hindi nagsasara dahil lamang sa sinasabi ng balance sheet. Nagsasara lamang sila kapag pinahintulutan ng politika. At sa Tsina, hindi ginagantimpalaan ng politika ang pag-urong. Ginagantimpalaan nito ang paggalaw, kahit na ang paggalaw na iyon ay isang paikot na paggalaw lamang. Sa likod ng mga nakasarang pinto, alam ng mga opisyal ng partido ang mga numero. Bumababa ang kita, ang sahod ay hindi gumagalaw, ang utang ay tumataas. Ngunit para sa publiko, ang mensahe ay nananatiling pareho. Patuloy na gumawa, patuloy na lumag, patuloy na maniwala. Dahil kung titigil ang makina, maglalaho ang ilusyon. Pagsapit ng dekada 2020, ang makinarya ng kahusayan ng Tsina ay naging ibang-iba. Isang ekonomiyang nakakulong sa isang karera ng armas sa sarili nito. Mula sa labas, mukhang tagumpay pa rin ito. Nakikita ng mundo ang mga record na pag-export, kumikinang ng mga bagong pabrika, at isang daloy ng mga dekuryenteng sasakyan at solar panel na sapat upang paganahin ang buong kontinente.
Ngunit sa loob, ang mga margin ng kita ay bumabagsak. Ang himala ay hindi na lumilikha ng kayamanan. Mas mabilis at mas manipis lamang ang pag-recycle ng kayamanan taon-taon. Ito ang tinatawag ng mga ekonomista na labis na kapasidad. Ngunit sa China, ang labis na kapasidad ay hindi isang kahinaan. Ito ay patakaran. Tingnan ang industriya ng solar energy. Noong 2023 lamang, ang China ay gumawa ng doble ang dami ng solar panel kaysa sa kabuuang demand ng mundo. Bumaba ang mga presyo ng halos 40% sa loob lamang ng isang taon. Nagbebenta ang mga kumpanya na mas mababa sa presyo para lang maubos ang inventaryo. Dose-dosenang maliliit na negosyo ang nalulugmok. Ngunit patuloy gumagawa ang malalaking korporasyon dahil ang mga lokal na pamahalaan ay nangangailangan ng mga trabaho, mga numero ng produksyon at ang ilusyon ng pag-unlad. Ngayon, tingnan ang mga dekuryenteng sasakyan. Mahigit 100 tatak ng EV ng China ang nakikipaglaban sa parehong lumiliit na pamilihan sa loob ng bansa. Binabawasan ng bawat kumpanya ang mga presyo para mabuhay, na pinipilit ang iba na sumunod. Nakikialam ang gobyerno sa pamamagitan ng mga subsidyo upang maiwasan ang malawakang pagtanggal sa trabaho. Ngunit ang mga subsidyo ay nagpapasigla lamang sa siklong ito. Mas maraming supply, mas mababang presyo, mas manipis na margin ng kita. Madaling hulaan kung ano ang mangyayari. Sa unang kalahati ng 2024, ang kita ng industriya ng China ay bumaba ng higit sa 20%, kahit na nanatiling mataas ang mga export. Ang mga pabrika ay nagbebenta ng mas maraming produkto kaysa dati, ngunit mas kaunting pera ang kinita sa bawat produkto. Patuloy na lumago ang pambansang ekonomiya, ngunit ang kalidad ng paglago ay nabubura mula sa loob. At narito ang nakakagulat na bahagi, hindi lahat ng ito ay isang pagkakamali. Bahagi nito ay sinadya. Matagal nang pinagkadalubasaan ng gobyerno ng China ang sining ng pagbibigay ng armas sa pagganap, gamit ang mga subsidyo upang mapanatiling buhay ang mga pangunahing industriya ng sapat na panahon upang madurog ang mga kompetisyon. Hindi para sa tubo sa susunod na quarter, kundi para sa isang estratehikong layunin, monopolyo, sa mga sektor tulad ng mga solar panel, lithium batteries at mga electric vehicle. Hindi alintana ng Beijing ang pagkalugi sa panandaliang panahon. Gusto nilang kontrolin ang hinaharap. Nagbubuhos ang mga lokal na pamahalaan ng bilyon-bilyong dolyar sa mga pabrika na nagbibigay ng murang mga pautang at mga bawas sa buwis upang ang mga negosyo ay makapagbenta ng mas mababa sa halaga. Hindi para mabuhay, kundi para alisin ang mga kakumpetensya. Brutal ang lohikang iyan. Bahayin ang merkado, ibaba ang mga presyo sa hindi mapigilang antas, pagkatapos ay maghintay. Ang mga kakumpetensya sa kanluran na nakatali sa mga shareholder at panandaliang presyo ng kita ay hindi makakasabay. Nalulugi sila. At kapag ang pandaigdigang supply chain ay nakasalalay sa produksyon ng Sina, magagawa ng Sina ang nagawa ng bawat monopolyo. Itaas ang mga presyo, magpataw ng mga kondisyon, kontrolin ang value chain. Ang estratehiyang ito ay hindi bago. Yan mismo ang estratehiyang ginamit ng China sa bakal, mga bihirang lupa at paggawa ng barko. Sa bawat kaso, ibinaba nila ang mga pandaigdigang presyo hanggang sa wala ng ibang pagpipilian ang mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang saklaw ay hindi pa nagagaga. Hindi na ito mga lumang produktong pang-industriya. Ito ang mga materyales na hinaharap, mga baterya ng lithium, mga photovoltaic cell, mga electric motor, ang buong circuitry ng ekonomiya ng ika-21 siglo. Sa teorya, yan ay henyo, ngunit sa katotohanan, ito ay marupok. Dahil ang bawat imperyo ay may limitasyon kung gaano kalaki ang kaya nitong tiisin ang mga pagkalugi bago magsimulang gumuho ang sistema. Kapag inaasahan ng bawat industriya na babayaran ng estado ang mga pagkalugi, ang kahusayan ay nagiging isang adiksyon. Ang mga negosyo ay hindi na nakikipagkumpetensya sa pamamagitan ng inobasyon, kundi sa pamamagitan ng mga subsidyo. Ang produktibidad ay nagiging politika, at ang linya sa pagitan ng pambansang estratehiya at pambansang pasanin ay lumalabo. Ito ang nakatagong panganib sa likod ng mga digmaan sa presyo ng China. Hindi lamang ito mga labanang pang-ekonomiya. Ito ay mga bomba ng oras sa pananalapi. Ang bawat sentimong ginagamit upang mapanatiling nakalutang ang pabrika ngayon ay hiniram mula sa katatagan ng bukas. At sa huli may kailangang magbayad ng singil. At ito ang dahilan kung bakit napakalungkot ng bersyong ito ng patibong ng China. Ang estratehiyang dating nakatulong sa China na sakupin ang merkado ay nagbabanta na ngayong lamunin ang sarili nitong ekonomiya mula sa loob.
Dahil ang pangingibabaw na nakabatay sa mga paggalugi ay hindi tagumpay. Ito ay isang naantalang pagbagsak lamang. Hindi ito isang pagbaba ng demand na pumapatay sa isang imperyo. Ito ay ang pagbagsak ng layunin. At dito ang layunin ay napalitan ng inersiya. Hindi maaring hayaan ng isang sistema ang sarili nitong bumagal dahil ang bawat antas nito ay nakasalalay sa paggalaw. Kailangan ng mga lokal na mga pabrika upang gumana upang mabayaran ang mga utang. Ang mga bangko na pag-aari ng Estado ay nangangailangan ng mga pabrika upang humiram pa upang mapanatili ang kanilang mga balance sheet. At kailangan ng sentral na pamahalaan na patakbuhin ang lahat upang mapanatili ang ilusyon ng ganap na trabaho. Kung ang isang kawing ay hihinto, ang buong kadena ay mabubuwag. Kaya patuloy na nagpapanggap ang lahat na ang mataas na output ay katumbas ng kasaganaan. Kahit na hindi na ito totoo. Ito ang lohikang pampolitika ng kapitalismo ng Estado. Produksyon ay patunay ng kontrol. Kapag bumagal ang paglago, hindi umaatras ang Estado. Nagtatayo ang Estado ng mas maraming pabrika. Kapag bumaba ang mga presyo, mas ibinababa pa ito ng Estado. Kapag nag-aalangan ang pribadong sektor, mas maraming kredito ang ibinibigay ng mga lokal na pamahalaan. Ang solusyon sa lahat ng kawalan ng balanse ay ang mga kawalan ng balanse mismo. Hindi ito illogical. Ito ang para mabuhay. Dahil ang ekonomiya ng China ay hindi lamang isang makina para sa paglikha ng kayamanan. Ito ay isang makina para sa pagiging lehitimo. Ang kontratang panlipunan ay may isang sugnay. Patuloy na lumago at patuloy na maniniwala ang mga tao. Gumagana iyon kapag ang paglago ay nagpapataas ng kita. Hindi na ito gumagana kapag ang paglago ay lumilikha lamang ng mas murang mga produkto. Ang kabalintunaan ay malupit. Pinapanatili ng labis na produksyon ng China na mababa ang pandaigdigang inflasyon. Ngunit pinipigilan din nito ang mga sahod at demand sa China mismo. Ang bansang dating nag-angat ng daan-daang milyon mula sa kahirapan ay nahihirapan na ngayong itaas ang pamantayan ng pamumuhay ng mga taong iyon. At habang mas maraming deflation ang iniluluwas sa mundo, mas nagiging mahina ang pandaigdigang sistema. Sa kanluran, ang mga murang produktong Sino ay dating itinuring na isang regalo. Pinigilan nila ang inflasyon, pinupuno ang mga istante at ginawang mas komportable ang buhay ng mga nasa gitnang uri. Ngunit ngayon, ang kasaganaang iyon ay kahinaan sa pagluluwas. Hindi kayang makipagkumpetensya ng mga pabrika sa kanluran. Kung gusto mong isalin ko ang iba pa o kung may susulat ko ang komentaryo sa video sa estilo ng isang financial historian, ipaalam mo lang sa akin. Hindi kayang magtayo ng sarili nilang mga industriya ang mga umuusbong na merkado. At ang mga pandaigdigang murang presyo ay laging humahantong sa pagwawalang kilos. Hindi ang China ang lumikha ng patibong na ito. Kasaysayan ang lumikha. Ang modelong ito ay kasing tanda ng mga imperyo mismo. Minsan nang binaha ng industriya ng karbon ng Britanya ang pandaigdigang pamilihan na nagpababa ng mga presyo ng napababa na kahit ang mga minero ng Britanya ay hindi na kumita. Ano ang solusyon? Mga kolonya, mga kontroladong pamilihan na maaring sumipsip ng labis na produksyon. Ang mahimalang ekonomiya ng Japan noong dekada 1980 ay tumama rin sa katulad na pader. Sobrang kapasidad, deflation, at isang tumatandang populasyon na huminto sa paggastos. Sa Roma, ang pagbagsak ay hindi nagsimula sa pagsalakay, kundi sa sobrang produksyon. Ang malalawak na ari-arian na pinapatakbo ng mga aliping manggagawa ay gumawa ng napakaraming trigo kaya bumagsak ang mga presyo na nagpabangkarot sa maliliit na magsasaka. Ang gulugod ng Republika, pinakain ng Roma ang sarili nito hanggang sa punto ng kawalan ng balanse. Ang bawat imperyong bihasa sa mahusay na produksyon ay nahaharap sa parehong pagsubok. Maari ba itong tumigil sa pag-optimize ng sapat na katagalan upang mabuhay? Naunawaan ito ng mga pinunong Tsino. Kaya naman palagi nilang pinag-uusapan ang muling pagbabalanse. Ang paglipat mula sa paglago na hinihimok ng pamuhunan patungo sa paglago na hinihimok ng pagkonsumo. Ngunit ang muling pagbabalanse ay nangangailangan ng oras. At ang oras ang tanging mapagkukunan na kulang sa isang sistemang adik sa paglago. Kaya habang sinusubukan ng Beijing na idirekta ang barkong pang-ekonomiya patungo sa inobasyon at pagkonsumo, ang mga probinsya at lungsod ay patuloy na nagtatayo ng mas maraming pabrika, mas maraming infrastruktura, mas maraming output, dahil iyon mismo ang hinihikayat sa kanila ng sistema na gawin. Parang sinusubukang magbawas ng timbang habang ang kusina ay patuloy na naglulutos. Ang kabalintunaan ay marami sa mga produktong labis na ginagawa ng Tsina, mga solar panel, baterya, mga dekuryenteng sasakyan,
ay tiyak na kailangan ng mundo para sa paglipat nito sa enerhiya. Ngunit kapag bumagsak ang mga presyo at bumagsak ang mga negosyo, kahit ang mga berdeng revolusyon ay maaring huminto. Ang iba pang bahagi ng mundo ay nakakakuha ng mas murang teknolohiya, ngunit sa kapalit ng sariling kakayahang kumita ng Tsina. Ang murang surplus na ito ay nagiging isang bitag, hindi naman sa hindi ito lumilikha ng kayamanan, ngunit sinisira nito ang insentibo na lumikha ng higit pa. At kapag nangyari iyon, ang kahusayan ay hindi na isang virtud at nagiging isang sakit. Ang problema ng Tsina ay hindi ang kakulangan ng produktibidad, kundi labis. Ito ay isang imperyo ng pagmamanupaktura na nawala ng balanse. Isang sistemang kayang bumaha ng mga kalakal sa mundo, ngunit hindi kayang lumikha ng sapat na demand upang gawing tubo ang mga ito. At sa loob nito ay nakasalalay ang isang malupit na simetriya. Ang mismong puwersang nagpayaman sa Tsina, matinding kompetisyon, ngayon ay tinitiyak na walang sinuman ang maaring magpahinga ng sapat na katagalan upang patuloy na yumaman. Ito ang nangyayari kapag ang paglago ay nagiging pagkakakilanlan, kapag ang produksyon ay pumalit sa layunin, kapag ang sukatan ng pag-unlad ay kung gaano kamura ang magagawa mo, kahit na wala nang nangangailangan nito. Hindi iyan pag-unlad, yan ay ebolusyon sa isang industrial na saklaw. At tulad ng bawat imperyo bago nito, natututo ang Tsina na walang mas mahal kaysa sa pagiging masyadong mura. Dahil kapag ang isang sistema ay nag-optimize ng lahat maliban sa balanse, sa huli, ang tanging bagay na natitira para sirain nito ay ang sarili nito. Kung bibigyan ka nito ng bagong pananaw, mangyaring mag-subscribe. Ang kasaysayan ay may sagot. Ipapakita ko sa iyo kung saan hahanap